Wala ka na bang maisip na pambaon? Panoorin mo 'to. Shalala! What's up, mga atichon ng guro na di perfect? So, hi guys! So, for today's video, magluluto tayo ng tinortang giniling with special sauce. Ay, special sauce yan. Oh, look at that. Lagyan ko lang yun ng sibuyas, bawang din, pampalasa. And then, lalagyan mo lang yan kung ano yung gusto mong malasahan sa giniling na gagawin mo. Itong giniling pala na to ay galing to dun sa tita ko sa Las Piñas. So, dinala lang yung ng nanay ko dito. And then, nilagay sa rep, and then kinabukasan, sakto, wala akong pambaon na ulam. So, ito yung ginawa kong pambaon. So, yan, nilagyan ko lang ng harina, then itlog para ma-share out. Ay! Grabe. So, ayan, halu-haluin mo lang yan. Halu-haluin mo hanggat magsama-sama hanggang maging together. Ay, together. Oh, ayan. Ayan ay collaboration ng giniling, sibuyas, bawang, itlog at harina. So, ayan oh. Oh, natamo oh. Oh, ayan, nilagyan ko pa na yan ng tubig. Actually, kapag naglalagay ka ng mga harina, mas maganda lagyan mo ng tubig para hindi siya masyadong matigas. So, ayan oh. Look at that. Oh, 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 oh. Oh, halu-haluin mo lang yan ng ganyan, oh. And then, kapag okay na siya, oh, yan, kinamay ko na. Kasi, ang tagal, malilate kami. Oh, kinamay ko na yan, girl, malinis naman yung kamay ko, mukha lang hindi. Sorry ka, ganyan talaga yung kulay ko, wala kang magagawa. So, ayan, so, mas masarap yan kasi may flavor ko. So, ayan, oh, halu-haluin mo lang yan. Yung giniling, parang may halong carrots. Or samahan lang siguro sa pagbili or sa paggiling. Ewan ko. Hindi ba ako yung bumili? Yan, nilagdag ako pa pala ng harina kasi napansin ko na parang may lagay ko ng tubig. Oh my God. Oh, look at the texture. Pag ganyan na yung texture niya, it's okay na yan. Halu-haluin mo lang para, actually, alam niyo, yung mga ganito, parang kapag kinamay mo, parang mas malasa siya. Kasi sumama yung lasa ng kamay mo. Charot. Hindi nga, seryoso. Mas nagko-combine siya. Kaya siguro yung mga Indian ay mahilig magkamay. So, kapag ganyan na siya, pwede mo siyang pertuhin. Ganyan. Pipertuhin mo lang naman yan. Marunong naman ata kayo magprito. Hindi ka tao kung hindi ka marunong magprito. Oh my God. So, ayan. Ganyan lang siya. Piprituhin mo. Siyempre, pinapainit ko pa yung mantika kaya matagal. O, yan. Ganyan. So, syempre, di mo na kailangan i-perfect na patty talaga yan. Oh my God. Hindi naman burger patty ginagawa mo. So, ayan. Ganyan lang siya. Ilalagay mo yan isa-isa. Pagsasama-samahin mo. Tapos sa huli, paghihiwalayin mo. Ay! Humugot! So, ayan. Oh. Shout out kay ano dyan. Baka naman, di ka pa makontento dito. Ay! Grabe naman. So, ayan. Oh. Alam niyo actually yung mga ganito na tortang giniling pala, mas masarap siya kapag medyo maliit siya. Kaya niliitan ko siya. Kasi yung giniling ay, ewan ko, yung texture niyan, tigas. Ewan ko dyan, trip niyan. Oh, ayan oh, ganyan na siya oh. Pero alam niyo, masarap siya. Nakakaiyak sa super sarap. Ay, napaka-arte mo. Oh, ayan. Hayaan niyo lang siya mag golden brown. Golden brown. Yan, look at that. Oh, it looks yummy na. And then yung isa ay hindi pa golden brown. Ewan ko ba, nasobrahan ata sa pagpapainit ng mantika. Oh, tingnan nyo. Ayan. Oh. Balik na rin nyo lang kapag sa tingin nyo golden brown na. Kung gusto mo, golden black. Ayan, ganyan lang siya. Oh. O, diba? Yan. And then, kapag ganyan na siya, actually, ang ganda talaga. Ang sarap niya talaga. Alam mo, ulit-ulit ko yan. Kaso nagka-trust issue kasi ako sa giniling. Ewan ko ba, kasi that time, dapat gagawa ko siomay. So, ang nangyari kasi, bumila ako ng ano, yung ground chicken. Yung giniling na manok. Sabi kasi pure laman. Tapos, pagdating, giniling nga naman siya, pero may matigas, may mga buto-butong halo. Anting mo sa aking aso. Pusa. Pusa nga at aso, bawal sa buto. Tapos ako tao, pakakainin mo na may buto. Cute mo naman. Ay, dito naglabas ng sama ng loob. Ay, so yun. So, pag ito lang yung gagawin mo, magaganyan-ganyan ka lang naman. So, chika minute muna tayo. Alam niyo ba,
There is, there is, charot, joke lang. My patient is only 5% na lang. Grabe naman kamalditahan. Oh my God, Lord. Help me. Help me every day. Diyos ko. Nakakapagod maging teacher. Sa totoo lang. Lalo na kapag high school teacher ka, tapos napunta ka sa LM. Ibang-iba yung approach talaga, girl. Hindi ka pwedeng magalit mo ng bonggang-bongga na kagaya ng galit mo sa high school talaga. Diyos ko, yung mga bata. Pero alam niyo, malalambing talaga yung mga bata sa LM, eh, no? Saka alam niyo yung mga kagandahan sa LM. Pag sa LM na tinuturuan mo, lagi kang maganda sa paningin nila. Totoo, lagi ka, kung gusto mo lagi ka sabihan ng maganda, mag-LM teacher ka. Sa bagay, kahit naman nung high school, ay, ang gandang-ganda sarili yan, inshallah. Basta ayun, basta parang, mas, ano lang, mas, ang tawag doon, parang mas, mabi, parang, hindi pangat yung term na mabilis appreciate eh. Parang mas madaling pasayahin yung elementary kaysa sa high school. Kasi syempre, yung mga high school na is mga dalaga at binata na. So, may kanya-kanya na yung pananaw sa buhay, may paniniwala na yan, may pinaninindigan na yan, kahit hindi nila alam kung tama o mali. Kasi yung mga bata is paniwalang paniwala pa yan sila sa'yo. Kaya, dapat talaga nagsisimula sa elementary yung, ano, pagdidisiplina sa mga students. So far naman, alam nyo, unexpect ko na ang mga students sa public is, alam nyo yung ano, yung mga talagang akala mo ay madudugis sa kalsada, yung mga ganun ba? Ganun kasi yung ano, ko dati kasi yung time namin, elementary kami, madudungis kami. Ay, hindi man ako sobrang dungis, pero yung ibang kasi madungis. Ay, grabe sa madungis. Pag napanood to ng mga kaklase ko, sabi, oh, matamaan na lang dyan, oh. Tapos yung mga amoy nila iba-iba. Oh, so, mapangalanan ko, ay, joke lang. So, ayan. Pero alam niyo yung mga bata, doon sa LM, ano sila, alam mo yung parang mga rich kid, yung mga itsura, talagang alagang-alaga, ganun yung itsura nila, kaya okay lang kahit yakap-yakapin nila ako. Sweet kasi yung mga bata, so hindi mo na yun mapipigilan yung sweetness nilang taglay. Kasi syempre sa bahay, baby sila ng mommy at daddy nila, mga nanay tatay nila. Kaya yung mga bata, nadadala nila sa school. Pero maganda naman yung ganun. Lalo na ngayon, yung mga bata, saka nagulat ako, oh my God, nagulat ako na nung napunta ako sa LM, samantala sa high school dati, nagagalit pa ako. Kasi nga, ang tatamad maglinis. So, sa LM, nag-uunahan mag-mop at magwalis. Nagulat talaga ako. Nagulat ako, nung first day, nagulat ako. Mag-uuwian na nun. Teacher, pwede po bang mag-mop? Sabi ko, ano? Mag-mop po. Sabi ko, kayo magmamap? Gulat na gulat talaga ako. Galing mag-mop ng mga estudyante. Ay, napakagagaling talaga. Ibang-iba talaga. Pero, ang galing lang kasi bata pa sila pero alam na nila yung mga gawaing bahay, which is maganda. Nagiging responsable sila. So kasi sila rin naman nagkalat nun. My God. Syempre, i-guide mo pa rin. Minsan tinutulungan ko rin sila maglinis kapag nakita ko syempre may tira. Syempre, hindi naman perfect yung pagluluto ng mga, ako kasi yung nagluto, yung paglilinis ng mga batang yun. So, ayan, pagtapos ka na magprito, yan na tayo for the special sauce. May margarine pa ako dito, na natira, o diba, ubos na ubos talaga. Kasi tira lang yun, kasi mahilig ako magpalaman ng tinapay sa margarine. Ay, mahilig ako magpalaman ng margarine sa tinapay. So, ayan. Gusto ko kasi lasa ng margarine. So, ayan, ginisa ko lang yung bawang. And then, medyo pagpa-brownin mo ng konti yung bawang para medyo malasa-lasa na siya and then masarap na siya. And then, lagyan mo ng harina kasi pampalapot yan dun sa nagiging special sauce natin. O, nasunog pa nga yung ibang bawang. Oh. Ang galing talaga. Pero, hindi siya lumasa in fairness. So, ganyan na siya itsura niya. Lagyan nyo na yung oyster sauce. Yan.
oyster sauce. Ayan yung magbibigay ng kulay. Actually, alam niyo, very useful ang oyster sauce. Ngayon yung science teacher ako, gusto ko malaman sino nag-invento ng oyster sauce. Ay, grabe naman. Yan, nilagyan ko lang ng tubig, then hinalo-halo ko lang yan. Yan. Then, pakukuluin lang yan. Then, lalagyan mo ng asukal. Kasi yung special sauce niya is manamis-namis. Which is sobrang sarap. Delicious. O, yan. Tapos, lagyan ko lang nung pampalasa. Siyempre, may paminta pa rin yan, girl. Si girl paminta ako eh. O, tinan nyo. Ito may tsura niya. Mukha na siyang masarap. Tapos pakuluin nyo lang yan para maluto yung harina and then yung mga pinaglalagay ninyo. And then, after nun, pwede nyo na ilagay yung patty. Then, huwag nyo masyadong pakuluan ng sobra-sobra yung patty dyan sa sauce kasi nga, lalambot siya ng sobra. Pero, okay lang din naman kung trip nyo. Masarap naman kasi talaga yung sauce. So, ayan, oh. Yan. Kasi tingin nyo luto na, pwede nyo na ilagay ang sauce tuloy, ang patty. So, ayan, oh. 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 Sabay ka magbilang. Ilan na yan? O, yan. Ganyan lang siya. Ipapatong mo lang siya. Then, hahayaan mo lang siya na kumulo. Yan. O. Madami-dami rin akong nagawa. Feeling ko yung, ano na yan, kung bibilihin mo yung giniling na yan, para nasa 100 pesos lang siguro yan. Or 50 pesos. Tapos, ganyan na yung magagawa mo. Actually, pag uwi ko ng bahay, naulam ko pa yan. Ibig sabihin, tipid din siya kasi nga may sarsa siya, kaya masarap. So, ayan na yung finished product. Look at that. It's very yummy. Thank you very much for watching.